Another day, another vlog. Thank you Lord for this day. Kung naghahanap ka na mabilisang luto sa manok, ay, heto na yon. Subukan mo mag-scroll up, mga dungus ko. Charis. Hi mga che, welcome back to my vlog. Kung taga Pampanga ka nga, sigurado ako alam mo kung saan galing tong manok na to. Ay syempre, pamiedala, alang naman tumanggi kami, di ba? Pagka uwi nga ng manok na yan dito, agad na nga binalahibuhan nung kapatid ko. Nang matapos nga nilang balahibuhan, dinala na nga agad dito sa kusina. Tapos ako na nga daw yung mag-chop at magluto. Anyway, i-flex ko na lang din pala itong bagong naming dish strainer. Kadalasan nga kasi kapag naghuhugas sila ng plato, pumipita nga dito sa aming banggera. Kaya binili ko na nga to at direkta nga yung tulo dito sa lababo. Kung nung nakarang araw nga naglelot tayo o lugaw sa Tagalog, ngayon naman i-adobo lang natin ng mabilisan. Hindi nga uubra na tagalang ko yung pagluluto dahil anong oras na nga nung dumating tong manok na to. Tabaluta kayo at may late yo. Habang ang hinihiwa ko, may nakita pa nga akong maliliit na balahibo kaya tinanggal ko na muna at baka makain pa natin. Kailangan nga kasi flawless shining kay katamong manok bakang taman-yaman niyang kakanan. Di naman nga ako expert sa paghihiwa ng manok, kaya naman yun lang alam kong hiwa, yun lang yung gagawin ko dito. Kadalasan nga kapag ako yung nagluluto, na-chop-chop na nila. Bali ang hiwa nga palang gagawin ko dito ay adobo cut. Pero nasa sa inyo pa rin yan kung gaano kalaki yung gusto nyong hiwa. So fast forward ko na nga bali heto, nabanlawan ko na din tong manok na to, tapos pinatiktik ko na nga dito. Isasama ko na din pala dito sa ating adobo yung paa, balon-balunan at yung atay. Bali yung atay at balon-balunan at saka yung dalawang paa may pangalan ko na yan, kaya wala nang makakakuha. Kumuha na nga din pala ako ng mga gagamitin ko sa paggisa tulad na lang nitong bawang, sibuyas at kamatis. Kalahati lang nung bawang yung kinuha ko tapos ito pinukpok ko na nga para madali lang din siyang balatan. Sa adobo masarap talaga yung maraming bawang. Yun nga lang na tiyempo na konti na lang yung bawang namin kaya kalahati lang yung ilalagay ko. Bali na matapos ko nga balatan itong bawang pinaghihiwa ko na din ng ganyang kaliliit. Medyo mura-mura nga yung sibuyas ngayon kaya 2 piraso yung ilalagay ko para mas lalong masarap. Kain mo na lang nga itong sibuyas depende sa kung anong gusto mong hiwa. Hindi ko alam kung ako o kayo rin, naglalagay ba kayo ng kamatis sa inyong adobo? Kami kasi kapag nag-aadobo kami, hindi mawawala itong kamatis unless napakamahal ng kamatis. Ay rugo, ilang buwan akong nagtiis kasi nga napakamahal ng kamatis. Yung tuloy paksiw ko noon walang kamatis. Alam nyo naman, sanay na sanay ako naglalagay ng kamatis sa paksiw. Kaya naman nung medyo mura-mura na nga yung mother ko nagtatambak na siya ng kamatis sa basket. Kompleto na nga itong mga gagamitin natin sa paggisa. Kaya naman tara, magluto na tayo. Aba, syempre umpisan mo na yung video. Alang namang par yan. Sa mga hindi nga marunong magluto ng adobo, heto na yung sagot. Mabilis ang pagluluto nga to. Naglagay nga pala ako ng konti mantika dito sa ating kawali. Tapos ilalagay ko na dito itong bawang. Saute the garlic until masunog. Char! Ay wag na wag mo susunugin yung bawang. Mapait kapag nasunog yan. Then after that, ayan, magkasabay ko na nilagay dito yung sibuyas at yung kamatis na pinaghihiwa natin kanina. I-mix mo lang to ng maayos hanggang malanta na nga yung kamatis. Then put some pepper. You can use pamintang durog, pamintang pino, pamintang crack o bahala ka na. Ikaw na mag-adjust. After that, pwede na nga natin ilagay dito yung manok. Kung mahaba-haba nga yung time nyo, pwede nyo munang isang kutsa itong adobo kung gusto nyo. Pero syempre dahil nga kami merong mga estudyanteng pumasok at malapit na nga sila lumabas kaya mabilis ang pagluluto lang to ng adobo. Tried and tested ko na din naman itong diretso gisa sa adobo na to kaya naman sigurado masarap din naman yung kalalabasan nito. After ko nga palang maihalo-halo yung manok tinakpan ko muna for about 10 minutes then ayan magdadagdag na tayo dito ng toyo. And take note sa paglalagay ng toyo tansya na bali lang. Yung ginagamit nga pala namin na toyo hindi siya masyadong maalat kaya dinadagdagan na namin yung toyo kapag nag-aadobo kami. Pero kung yung toyo nyo sa bahay maalat, wag nyo nang pakakadagdagan po taragumi kayuti ay laremangan. Pagkalagay nga ng toyo, bali pakukuluan pa natin to hanggang sa mag-evaporate ng konti itong pinakasabaw. Anyway guys, yung ginamit ko nga palang pang-asim dito sa ating adobo calamansi juice. Tapos nagdagdag pa nga ako dito ng 1 kutsara ng asukal. Yung asukal optional lang yung paglalagay. Depende pa rin yan sa kakain. At habang ang pinakukuluan ko nga yung adobo ko, meron nga dumating dito na gusto na makikain. Ay rugo, abaw na yata. Mabanglo yung adobo. Ano, na. Papa ka, papa. 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 Oh. Papa. Papa nawa. Makipangan ka, makipangan. Pangan. Nawa. Ha?
Bali nung okay na nga pala yung lasa nitong ating mabilisang adobo, ayan, pinatay ko na nga din yung kalan and then kakain na din tayo. Papadalas nga yung mga nagbibigay sa amin ng pagkain, tulad na lang nitong berdeng saging na to, napakatamis niya. Sakto nga dito sa niluto nating ulam ngayon, kaya naman po dun sa nagbigay, maraming salamat po. Agad na nga akong kumuha ng mangkok at nagsandok ng ulam. Syempre kinuha ko yung atay at balon-balunan at saka yung paa na may pangalan ko. Charis. Yun pagsisting ng adobo ko, mabilisan niya yan pero manyaman niya, ako nasasabi. Kaya naman kung hindi ka marunong magluto ng adobo, this video is for you. Char! Siya, masyado na akong dakal sinabi, may ranop na yung achiyu.